Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Chanagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminar Edition. At ngayong araw po ay July 14, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Omnipresence. Ano ang kahalagahan ng kasama natin ang Diyos? And yung scripture po natin ngayong araw is Jeremiah chapter 23 verse 23 to 24. And yung concept po natin na omnipresence. Omnipresence is the doctrine that God is present everywhere at all times with His whole being. He does not have size, boundary, and spatial limitation like creatures do. This means that God is not partly here and partly there. He is fully present in all places all the time, yet His presence is not always the same. He dwells in judgment, in hell, in sustaining power over creation, and in covenantal intimacy with His people. True, we cannot always perceive Him. He is never absent. He is near the brokenhearted and dwells richly with those who seek Him. And yung scripture po natin na Jeremiah chapter 23, 23 and 24. I only a God nearby, declares the Lord, and not the God far away, who can hide in secret places, so that I cannot see them, declares the Lord. Do not I fill heaven and earth? Sa Tagalog po, ako ba'y Diyos lamang sa malapit at hindi sa malayo, sabi ng Panginoon. Makapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya makita? Sabi ng Panginoon. Hindi ba pinupuno ko ang langit at lupa? Sabi ng Panginoon. And yung teaching number 1 po natin is, God is present in every place at all times. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos ay laging nandyan para sa atin sa kahit ano pa pong lugar at kahit ano pa pong oras. Lagi po siyang nandyan para sa atin. And teaching number 2, God's omnipresence is our daily comfort. Sabi po dito na yung alam natin na laging nandyan yung ating Panginoong Diyos sa buhay natin or sa life na meron tayo kahit may mga problema tayo, is ito po yung araw-araw na comfort natin sa life na meron tayo. And teaching number 3, God is our most intimate relationship. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos po is yung pinaka most intimate relationship na makukuha po natin, na kahit hindi natin siya naiisip, minsan hindi natin siya hindi tayo nakakapag-pray, minsan nakakagawa tayo ng kasalanan, but God is always na hindi matatanggal na may relationship talaga tayo sa ating Panginoong Diyos. And application number 1, say no to Satan temptation. Sabi po dito na yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos, dapat na magsasabi tayo sa lahat ng temptation ng ating Panginoong Diyos, lahat po ng kasalanan and temptation na binibigay ni Satan sa atin, isabihan po natin na hindi natin kailangan, or sabihin po natin ng no. And application number 2, seek God presence through quiet time. Sabi po dito na kahit po calm or quiet yung life natin, lagi po natin isasama yung God natin sa God sa buhay natin, yung present ng God sa buhay natin, kahit po di natin siya kailangan, or quiet time na calm lang yung life natin, dapat po lagi tayo nandyan na hinirap natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. And application number 3, show your faith by being fearless. Sabi po dito na sa mga tao po na mga unbelievers o sa iba po, na mas maganda po na i-show natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos, na tayo ay isang walang kinakatakutan dahil nga po may God tayo every place or all time sa buhay natin. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.